Ang bagal ng usad ng bakod, Kapitan, bakit sa Malinda ka dumadaan ng bakod? Napakabagal pa. Mababaw po sa lugar na yun, Senyora. Hindi din po pwedeng pabilisin na takbo ng barko, baka masira natin ang palayan. Napakaliko-liko ng ilog na ito. Dapat ito. Kaririyan sa lalawigan ng Puente de Capricho na ginawa ng isa naming kapatid, ngunit ipinatigil. Ayon kasi sa mga taong magaling sa agam, hindi raw matatag ang tulay na ito. Pero tignan nyo, nakikipaglaban sa lahat ng baha at lindol ang tulay na ito. Ngunit walang kinalaman ng aking pahayag dahil ang tunay na salarin ay ang lawa. Nangyari ay wala ni isang mga ayos na labas sa lupain ito. Ang solusyon dyan ay napakadali. Nagtaka nga ako kung bakit walang nakaisip nitong ideya. Walang gagastusin ang solusyong naisip ko. Maaring magukay ng matuwid na kanal hanggang sa labasan at gumawa ng panibagong ilog. Mas madali pa at diretso ang paglakbay. Ginoo, maraming bayan na masira kung ganun ang gagawin. Walang masama kung masira ang bayan. Pwede nating gamitin ang mga priso upang hindi kailangan bayaran. Kung hindi pa sapat, maaaring gamitin ang lahat ng mamamayan. Mag-ingat po kayo sa mga sinasalita niyo, Ginoo. Pinabahagi ko lang ang aking naisip na solusyon na walang gagastusin ang pamahalaan. Ginoo, magdudulot yan ng malaking kaguluhan. Sa ganitong sistema rin ay tayo ang mga natanyag na struktura sa iba't ibang bansa, gaya na ng pyramid. Nagimaksik ba ang taga-Ehipto kahit minsan? Akala ko marami kang alam sa kasaysayan, Ginoo. Nagkakilala si Simon at ang Kapitan General nang minsan magipit sa pera kaya ng utang. Inanyayahan niya si Simon dito sa Pilipinas, kaya ngayon si Simon ay naging sanggunian ng Kapitan. Sinabi ko sa inyo na hindi mangyayari ang problemang ito kung ang may kapangyarihan ay sumasangguni sa lahat ng tao, mas matagal nang naninirahan dito. Kung ang may kapangyarihan lamang ang kumukonsulta sa akin na may utak at karanasan, ay magagampanan ang sularin tungkol sa Ilog Pasig. Bago ang ano paman ay nais akong ipanungkala na mas payak, kapaki-pakinabang at para sa ikalilinis ng lawa. Ang kinakain nila ay ang mga susong maliliit na nasa lawa o mga nasa buhangin. Saan ba tutungo ang usaping ito? Dapat ay pilitin ang mga taong nakatira sa tabing ilog ay mag-alaga ng pato upang kakanin ng mga ito ang mga susong maging dahilan sa pagbagal ng takbo. Hindi nakakailanganin na maghukay upang mapalalim ang ilog. Ngunit doon ko sa studio kung ang lahat ay mag-aalaga ng pato, dadami ang balot na nakakasukla. O Basilio, kamusta na si Kapitan Tiago? Yun, ayaw niyang magpagamot sa kabila ng maluban nitong sakit. Parang inutusan lamang niya akong pumunta ng San Diego. Hindi para tignan ang paunahang bahay, kundi para makahit-hit siya ng apahayan. Naku, naghihitit ng ampayan. Hindi naman nagaganap sa kapanahonan namin yan. Noon ang paghit-hit niyan eh. Ngunit aaminin ko, mayroon na talagang ganyan ng droga noon pa. Ngunit sinasawalang bahala lang namin iyan dahil abalan sa lahat ng pag-aral. Kamusta na pala ang tinatag ng akademya ng wikang Kastila? Mabuti po naman, nakahanda na ang mga guro at mga paralan gagamitin. Kung papayagan kayo, saan naman ninyo kukunin ang perang gagamitin, Aber? Mag-aambag ang bawat eskwela, hati ang bilang ng mga guro sa Pilipino at Kastila. Ang mga kagamitan sa pag-aaral at ang mga bahay na gagamitin paaralan ay handog naman ng mayaman na si Makaraig. Susi, paurong na naman ang lakad ng panahon. Nung kami ay nag-aaral pa, Latin ang tinuturo sa amin, ngayon ilibro na siya. Ay nako, ang hirap sa mga tao noon ay hindi nila tinitignan ang kagandahan o kabutihan ng isang bagay. Sa halip ay makikita ang sabagal. Siya nga pala, ano ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulito? Sabi, mag-ingat daw ako sa pagpili ng mapapangasawa. Naku naman, no.
Basilio, kamusta ka na? Okay naman po kayo. Mabuti naman. Basilio, magbabakasyon ka ba? Titignan ko lang po ang mga pinapaupahan na bahay ni Kapitan Tiago. Kababayan mo ba to? Hindi po. Pero magkalapit lang ang aming bayan. Kamusta na ba ang iyong lalawigan? Mabuti naman po. Nakapunta na po ba kayo doon? Hindi pa, kasi hindi naman bumibili yung mga mamamayan doon sa alahas. Hindi naman kami bumibili na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit. Halina, uminom na tayo ng serbesa. Salamat, pero hindi kami umiinom. Sabi ni Padre Camuro, nakababagot at walang buhay kung puro tubig ang iinumin. Kasi kung tubig ang iinumin, wala sang chismis na maririnig. Hindi tulad ng alcohol na matabang ang tubig sapagkat nakakapatay ito ng apoy. Adios. Mukhang mainit ang iyong ulo, kaibigan. Hindi ko gusto si Simon. Payong kaibigan, huwag mong ipakita ang iyong inis dahil bali-balita siya ang tagapayo ng Kapitan General. Saan mo narinig ang balitang iyan? Nakuha ko ang balita kay Padre Irene na labis ang paninira kay Simon kapag nakatalikod, kapag naman nakaharap ay labis ang pupupuri sa mga mangangalakal. Sige, pinapatawag na ako ng aking tiyuhin. Ginoong Simon, sayang at hindi mo nakita ang magandang tanawin. Walang halaga sa akin kung ito ay walang laman. Hayaan niyo sila isay ko mga Ginoo ang alamat na malapad na bato. Ang bato raw na iyon ay tinuturing banal na mga katutubo at pinamamahayan ng mga espiritu. Nang gawing tirahan ng mga tulisan ang mga naturang bato ay nawala na ang takot ng mga tao sa espiritu. Subalit napalitan ang takot sa mga tulisan. Kung pag-uusapan ang mga alamat kay Doña Jeronima, ang pinakamaganda, hayaan nating ipagkwento si Padre Florentino. Ang alamat ni Doña Jeronima ay may kasintahan siya nangako sa pakasalan siya pagkatapos niya mag-aral. Ngunit, nang puntahan niya ito, pumasok na ito sa kumbento. Nais ni Doña Jeronima na tuparin nito ang kanyang pangako, ngunit iba ang gusto ng kanyang kasintahan. Ginawan siya ng kuweba upang doon manatili. Kahanga-hangang istoryang iyan. Hindi ba dapat sa Bitaryo o sa Santa Clara niya ito nilagay? Mas naging maginawa ang ating buhay sa ating bagong lupain, Itay, kaysa naman sa ating sinasakahan noon. Pero dahil doon, nakaipon naman tayo ng sapat na... Magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga din po. Anong may paglilingkod namin sa iyo? Ako'y maniningil ng buwis po, tandang selo. Buwis po. Ito'y napagkasunduan ng mga praile. Paano na ito? Pataas ng pataas na kinukulikta nilang buwis. Hindi na yata ito tama. Nako Talis, isipin mo na ang perang binabayad natin. Nahuhulog sa balon at kinakain ng buhaya. Hindi na ito pwede, Itay. Sila'y sumusobra na. Simula ngayon, hindi na tayo magbabayad ng buwis. Ikaw magbabayad ng iyong buwis, ikaw ay mapapaalis sa inyong lupain. Magbabayad lamang ako kapag may pinapakita ang mga prailing kasulatan na sila ang nagmamayari ng lupang ito. Binungkal ko tinamnan ang lupaing ito. Dito na rin inilibing ang aking asawa at anak na dalaga sa pagtulong sa akin. Hindi ko pwedeng maibigay ang lupaing ito kundi sa sino mang magdidilig muna ng kanilang dugo at maglilibing ng kanilang asawa. Huli ang iyong ama na si Kabisan Talis ay tinakip ng Guardia Civil. Sinuko ni Kabisan Talis ang kanyang baril ngunit pinotektahan pa rin niya ang iyong lupain kaya siya'y nahuli. Ano ang gagawin ko? 500 piso daw ang kanyang hiningi nilang kapalit ng buhay ng iyong ama. So, paano na to? Isinangla ko ng lahat ng aking mga alahas ngunit kulang pa rin ang pera. Sinubukan ko rin isang laang bahay, ngunit walang may gusto nito. Kayo po ba ang ama ni Kabisan Talis? Oo, ako nga. Anong kailangan mo? Narinig ko ang balita. Ako muna ang mababayad sa mga hinihingi nilang buwis. Talaga po, maraming salamat po. Walang anuman.
Ngunit sa akin mo na maningilbihan hanggang mababayaran na ang utang ninyo. Payag ka ba? Ipo, papayag po ako. Marahil ay walang gwardiya nun, sapagkat kung meron man ay mamamatay lamang sila sa pangungulila. Nasaan ang inyong sidula? Hanggang dito na lang, Sinong. Maraming salamat. Ginoo, alam mo bang na maraming nangyari sa San Diego nang wala ka? Nabalitaan mo bang dinakip ng mga tulisan si Kabesang Talis? Ina, nagsibuela na! Oo, aking anak. Iho, ikuha mo ako ng kahoy na pangsiga. Sige po. Malis ka na sa lugar na ito. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Paano mo natuntun ang aking tahanan? Ako ay nagtanong-tanong, senyor. Kung ganon, maaari ko bang malaman kung ano ang sadya mo? Ako'y sinadya mo upang ipagtanong-tanong. Base sa obserbasyon ko, ay galing ka pa sa malayong lugar. Ibig ko sanang ako yung kukupin. Pagmasdan mo mabuti ang kanyang kasuot, lubhang napakapangit at kasuklam-suklam. Lubhang napakalayo ng ganda ng sa akin. Pinag-aral ang kasulitan mo. Amo, kaya hindi nakapagtataka, isa siyang mangmang. Diyan parangal ang napagita ng anjing karunungan. Tawagin di ba sino? Habang ang iba sa inyo ay kailangan umuli. Ha? Ano? O Basilio, ito, balato. Nako po, huwag na po. Sige na, tanggapin mo na. Balato ko to sa'yo dahil nanalo ako isa-isang sabungan. Ipagbili mo na lang sa iyong mga kagamitan mo sa eskwela. Maraming salamat po. Iho, ano bang kurso ang iyong kukunin? Gusto ko sana magmedisina. Ngunit ang ibig ko para sa iyo sana ay abogasya. Sana ipayagan mo po ako sa pagmedisina dahil lahat ng pagsisikap ko po ay para talaga sa kursong iyon. Tibalay na, medisina kung medisina. Ibarra, maaari ko ba kayong matulungan, Ginoo? 13 taon na din nang muli tayong makita. Ikinagagalak ko po na kayo'y matulungan. Nakikilala mo ba ako, binata? Kayo po ay ipinalagay kong napakadakila. Isang taong ipinalalagay ng lahat. Ngunit hindi ako naniniwala na namatay na. At ang kanyang kasawian ay ramdam ko rin. Ikinalulungkot ko ngunit kinakailangan kitang patayin. Ika'y naghawak ng lihim na maaari kong ipahamak. Walang sinuman ang hadlang sa aking mga balak. Gayon man, hindi ko pagsisiyan na ika'y hindi ko papatay. Pareho lang tayo naghahanap ng katarunungan. Nararapat lamang na tayo'y magtulungan. Totoo nga, ako si Crisostomo Ibarra at naparito 13 taon nang nakalipas. Ipaghihiganti ko ang isang dakilang kaluluwang sadyang namatay para sa akin. At ngayon, ay nagbabalik upang puksain ang tiwalang pamahalaan. Buhay man ang itataya para sa bayan. Wala kang dapat ipag-alala. Sa ating bayan, malaking bahagi ang ginagampanan ng mga Espanyol na makabuti sa ating Pilipino. Ang kaugaliang Kastila at pamalakad nila sa bansa. Ang mga kabataan ay salat sa karanasan. Nagbubuklod kayo sa pag-aaklang mapag-iisa ninyo ang Pilipinas at Espanya.
Tingin nyo, magkakaroon ng pantay na karapatan ang pagsunod sa kanila? Hindi nyo alam na lalo tayong maging alipin sa kamay ng mga hangal na iyon. Ngunit sa pamamagitan ng wikang Kastila, mabubuklod-buklod sa Europa at Pilipinas. Hindi magiging wikang pambansa kailanman ng wikang Kastila dahil ito ay hindi sasalitain ng tao. Ang wikang yan ay hindi makakapahayag ng kanilang damdamin at iniisip. Nagpapaloko kayo sa kanilang mga salita. Hindi nyo sinusuri ang kabudburan ng kahulugan. Kayo'y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika, napapanatili rin nito ang kanyang paglaya. Dapat ding itigil natin ang paglalagda ng mga kabataan hingil sa pagpaturo ng wikang Kastila. Nararapat na isasaalang muna ang sariling wika. Walang silbi ang buhay kung hindi mo uunahin ang inang bayan. Huwag hayaang mapalagay ang Kastila na sila ang Panginoon dito at sila'y bahagi ng baying ito, kundi malulupig ang dayuhan. Kaya ikay binata, binigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pagtulungan natin baguhin ang lihis ng harangin ng mga kabataang nagpapakastila, at kung ayaw ituro sa inyo ang kanilang wika ay tiyak na mas mabuti pa na pagtuunan ng pansin ang katubong wika. Umanhin ko sa pagsabing hindi ako isang politiko. Sumunod lamang ako sa panukalang sapagkat inakala kong ito ang mas makakabuti. Pinili ko ang medisina upang mapaglingkuran ang bayan. At ang tanging kahangarin ko ay lamang ay mapaunlad ang bayan. Hindi ka makapanggamot ng mahusay at sakit ng bayan ay isang higit na nangangailangan ng kagamutan. At upang makarating sa kaunlaring yan, kailangan mong lumaya ang tao at kinakailangan gamitin ang dahas. Anong balak mo para may pagiganti mo ang iyong inang si Sisa? Para saan pa? Kahit anong gawin kong paghihiganti, hindi pa rin nito maibabalik ang buhay ng aking ina at kapatid. Matutulungan mo ang iba na hindi maranasan ng ganoong kasawian. Ang pagpapatawad ay hindi laging kababaitan. Minsan ito ay nakakasama. Naalala ko ang pagmamalupit sa akin ng mga praile noon. Ikaw na ang naapi, ikaw pa ang kinamumuhian. Likas na sa tao ang namuhi ng kanyang inapi. Sa ako, nais ko lamang ay isang simpleng buhay. Kayo'y walang hangad kundi isang maunting tahanan, kaunting kaginhawaan at pamilya, isang sako ng bigas. Iyan ang maitim ng maraming tao sa Pilipinas. Sa kaunting bagay, tingin ninyo kayo'y mapapalad na. Hindi kita pinagbabawalan, isiwalat ang aking lihim. Kung sakaling may kailangan ka, magtungo ka lamang sa aking tanggapan. Maraming salamat, Simon. Kung wala ka nang sasabihin, ako'y mauuna na. At marami pa akong aasikasuhin. Aalis na po ako. Maligayang Pasko. Tandang Selo? Ano ang nangyari sa'yo? Napipi na si Tandang Selo! Nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Tandang Selo? Narinig ko lang din sa aming kapitbahay. Wala namang dapat ibang sisihin kundi si Tandang Selo lamang. Oo nga, hayaan niyo na lang. May sala rin naman si Tandang Selo sapagkat hindi niya tinutukan ng maayos ang pagdadasal. Kagaya ng kay Huli. Hay, salamat na huli na rin ng mga pulisan sa kabisang namin.
bakit sa lahat pa ay pinakabesang talis pa makikituloy ang mang-aalahas na si Simon? Wala ka namang dapat aalahanin dahil mga utusan at mga pagkain kami dala. Magkikituloy lang po kami ng isang araw at isang gabi sapagkat ito ang pinakamalaking layon sa pagitan ng San Diego at Tian. Ito kasi ang mga bayan na inaasahan kong maraming umili. Kapitan, kay buti naman at kasama ang iyong may bahay. Buenos dias, Señora Sinang. Buenos dias también, Señor Simon. Maaari ko bang itanong kung nasaan ang una kong si Uli? Iniwan ko si Huli upang magsauli ng maliit na aklat sapagkat magbibigay ng indulhensya ang mga pari sa mga makakabasag ng aklat. Ito'y galing pa ng Espanya. May mga singsing, palawit ng kwentas, at iba pang alas na moderno ang disenyo. Gusto ko itong paris ng hikaw upang aking isuot sa berhen ng Antipolo. Hindi lamang mga magagandang alas ang aking dala, kundi pati rin ang mga gamot at laso. Ako'y bumibili ng mga alas. Wala po ba kayong may bibiling alahas? Ang lahat ng alahas ng aking anak ay nagbili at wala ng halaga ang natira. Itong hiyas ni Maria Clara. Ipagbibili mo ba ang iyas na ito sa 500 piso? Kung ako ang tatanungin, hindi ko ipagbibili ang lakit dahil maging si Huli ay nagdanais pang magpaalipin kaysa mawala ito. Siguro ipapaalam ko muna kay Huli ang desisyon. Kamusta na pala ang senyorita? Napakapayat na at siguradong mamamatay na isang salita. Sige, kilubos na nag-aalas sa aking anak na babae, kaya humihingi ako ng pahintulot sa inyo upang ipagpaalam muna sa kanya ang papayag na ipagbili ang lakit. Napakabait talaga sa akin ng tadhana. Sinuswerte ako. Nandaraya ka ba? Paano mo yan nakuha? Ang hirap-hirap buhin yan eh. Daya, no? Pinagbibigyan lang yan natin eh. Ano ba naman yan? Kala nyo naman namumulot ako ng pera sa saig. Nagagalit ng mga Indio sa kakasingil sa buwis. Aalis na nga ako dito. Simon, halika dito at sumali ka. Mga Ginoo, gawin nating mas mainam ang laro. Kapalit ng aking mga hiyas ang iyong mga pangakong pagkakawang gawa, pananalangin at kabaitan. Ngunit Ginoo, ano ang napapala ninyo sa mga pangakong iyong nabanggit? Marami. Aba Kapitan General, mukhang sinuswerte ka ngayong araw Mukhang panalo na naman ako. May sasabihin sana ako, ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Abay maraming tututol dyan, sapagkat kapag natututo ang mga mamamayan ng wikang Kastila, marunong silang mga tuwiran. Hola, penitente. Aba, Pilais, ikaw pala yan. Kumusta iyong bakasyon, Penit? Ayun, umuwi ako sa probinsya. Ikaw naman, Placido. Masayang masaya, inimbitahan ako ng kuran na pumunta sa Tiani at magbakasyon sa kanila. Kilala mo ba si Padre Camura? Alam mo bang marami kaming mga dalagang hinarana at alam mo bang may hinarana kaming isang dalagang napakaganda? Pero alam mo ba kung sino siya? Kasintahan daw ni Basilio. Pero kahit na may mukha at katawang panromansa ay tanga-tanga-tanga. Alam mo bang hinarana ni Padre Camura ang dalawang binatang gustong humarana sa kanya? Maganda ang labanan, putok ang kilay ng dalawa. Ha ha ha. Teka Placido, ano nga palang ginawa? Walang klase kahapon Sa Huwebes nung kamakalawa, di ba? nung Martes. Karawan ng profesor noong Martes.
Nagdala nga kami ng orchestra eh. May mga dala pa kaming bulaklak. Naku, nakalimutan ko. Tinanong niya ba ako? Di ko alam, ngunit nagbibigay kami ng listahan sa Nung loan. Aba, unang araw iyon ng klase. Tinawag niya kami isa-isa. Binigyan niya nga kami ng takdang aralin. Ikaw, bakit ka nahuli sa klase? Malayang Pilipinas, malayang mamamayan. Sa unit na ito magkakaroon ng malawak. Ikaw, bakit ka natutulog sa aking klase? Ano ang ating leksyon ngayon? Unit na ito ang mga kasaysayan at mga pangungusap. Pag-uri nito ang bahagi ng mga maayos na pangungusap. Kaya riyan nito ang pagkakabuo ng mga pangungusap na sangay. Juanito, ano ang naintindihan mo sa ating leksyon ngayon? Ikaw, Placido, ano sa tingin mo ang iyong ginagawa? Isang beses lang ako nauli sa klase, bakit ako na yung pinag-initan? Hindi ka nakikinig sa akin. Ikaw ang magturo dito. Sinisigurado ko na magtatagumpay panukala na ito dahil isa ako sa nagtatutag nito at siyang bumuo ng kilusan na ito. Huwag ka nang umasa na magiging positibo ang resulta ng petisyon na ito. Aba, kung sakaling hindi magtatagumpay ito ang petisyon, huwag niyo na akong isali dyan. Napaka-negatibo ang iyong pag-iisip, Pigson. Alam kong makaprayle ang Kapitan General, ngunit wala siyang pagkupuro-puro. Wala akong ibig na sabihin, Sandoval. Naniniwala ako na may sariling pagkukuro ang general. Hindi biro ang mga bagay na ito. Ito ay seryosong bagay subalit man ang mangyaring basihan upang tanggihan ang pagtayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Dahil magiging gabi ang oras ng klase, makakasira sa kagandahang asal ng mag-aaral. Laban ito sa integridad ng universidad. Laban, ang universidad ay may obligasyon na tugunan ng pangangailangan ng mga estudyante. Ang universidad ba isang konstitusyon? Ano bang matutunan nila? Ngunit hinihinay lamang mga Ginoo, hindi ako makaprayle. Iyon ang ipinapakita mo. Ayan ka na naman, puro na lamang negatibo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil ang pagtitipon na ito ay dahil ipinaalam ni Makaraig ng ating tagumpay. Ipagpatuloy natin ito, mga Ginoo. At ako, si Juanito Pilais, ang gumawa ng unang hakbang. Magaling! Subalit ang Kapitan General, paano kung hindi siya sumang-ayon sa pahintulutan tayo? Ede ano? Edi sa kabila ng mga papel at artikulo na kung saan ay kanilang inilalabas ang mga hangarin na matututo kayo ay lumabas na kayo hinahangaran at ipay nakakait ngayon. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene. Nabanggit niya sa akin ang pinag-usapan sa Los Baños. Ipinaglaban niya ang ating mga hangarin ngunit lahat daw ay tulad ni na Padre Sibayla, Padre Fernandez, Padre Salve, Kapitan General at si Simon. Ang mag-aalahas na si Simon? Tumahimik ka. Ngunit sa bandang huli ay hinayaan nila ang kataas-taasang lupon ng paaralang primarya ang magdesisyon. Matagal nang hindi kumikilos ang lupon na iyan. Yan din ang aking sinasabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio ang magdesisyon na mainam ito subalit na sa kamay niya ang ating panukala dahil isa siyang sangguni ng lupon na iyon. At kung hindi sumang-ayon si Don Custodio sa ating desisyon, sinabi ko rin yan kay Padre Irene, ngunit nailantad na natin ang mga suliranin ng hamong iyon. Sinabi rin niya na kung tayo'y makikipagkaibigan kay Don Custodio, magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Sa paanong paraan tayo makikipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi ni Padre Irene.
Ang insik na si Keroga. Ang mananayaw na si Pipay. Tama si Pipay. Ako na mismo ang pupunta sa kanya. Swerte na lamang kaibigan ko siya. Tingnan natin ang ibang paraan kasi parang sobra naman kung aabalahin natin ang isang babae. Maaari naman nating kausapin si Ginoong Pasta. Ang abogadong tagapagtayo ni Don Custodio. Siya nga si Ginoong Pasta ay isang Pilipino at dati siyang kaklase ng aking tiyuhin. Ang problema lang ay paano natin siya makukumbinsi upang pakiusapan si Don Custodio na umanim sa atin. Hindi ba't may kalaguyo si Ginoong Pasta na mananahi? Wala na bang ibang paraan para gamitin ang kanilang mga kalaguyo? Huwag ka ngang Marte, isipin mo na lamang ang hakbang ng mangingibabaw sa adikhain. Kilala ko ang babae, si Matia. Hindi naman sigurong masama na gawin natin ito sa matapat na paraan. Ako ang kakausap kay Ginoong Pasta. Kung hindi ko ito makamit, saka natin gawin ang mga ninanais niyo. Tama si Isagani. Hintayin na lamang natin ang pakikipag-usap niya kay Ginoong Pasta.